Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about pa ito sa pagngal-ngal ni Jason Sa. Tama po narinig nyo, pagngal-ngal ni Jason Sa. Na kung saan ito ay na-interview sa Isiminay. Ito naman ang mga taga Isiminay, kukuha lang naman na mag-i-interview at magtatanong. Isa pang sinungaling tao. Eto, parang gusto ibig sabihin ng Isiminay, matapos nga po na isa si Attorney Migs Nograles ang nagsuspinde sa prangkisa ng Isiminay, eto na po, parang binabalik nila o parang nagpaparinig. Ano to? Naniningil ho kayo? Di ba? Kasi ang sabi nila dati may programa daw ito si Attorney Migs Nograles sa Isiminay. At ito daw si Kimbo at Attorney Migs Nograles ay sila daw ang naging dahilan o nagplano na gawa ng butas ang prangkisa ng Isiminay ayon sa isang sinungaling na si Jason Sa. Sino po bang maniniwala kay Jason Sa? Bahala na ho kayo. Okay? Ito po, panoorin po natin ang pagyaw-yaw nitong Jason Sa na to. Ayan. Opo. Sir Jay, maiba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko to sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din na congresswoman. At na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Yes. Kasi ganito yan, ano? Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan yan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Ang naalala ko, unang-unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang PBA. Nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandalian. Kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagtuturo yan ng college, sa College of Law, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why, nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspindihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know, kung saan klase kung sabihin ni siya pa, no offense meant, kung saan klase mananap ni, no? So, yeah, be that as it may, my inside information is talagang dudulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles
ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng ano yan, ng franchise legal, ano tawag ito, legislative franchise committee dyan sa mababang kapulungan. No? Ngayon, wala naman kasi ang ano dyan, yung iba nagpuwa 1+1 na kasi never nanalo ang mga Nograles sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang ano. The only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district diyan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas diyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan kaya nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district dahil wala nang paglalagyan dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talaga mananalong Nogales, no? Kaya laking tuwa nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Kumbaga, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Ambot lang ka, sir. Kabaw ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. And hindi ako nagtataka kung hindi na ito ay hindi lang locally inspired, no? Kundi may kumpas din dito yung puti. Alam mo naman kung ganong galit ng puti kay Pastor Kibuloy dahil lumaki yung kingdom sa Amerika, karamihan sa mga funder sa CIA, mga anong tawag saka sa FBI, mga ano yan, yung mga religious organization sa Amerika. So hindi ako nagtataka kung bakit mas marubdob, masigasig itong hangarin ng mga ibang mambabatas. Kasi tandaan mo, ito huling-huli. Nung kumakampanya, nung tumakbo senador si Speaker, lumalaw pa yan dyan. Nung tumakbong presidente, si Bongbong, halos linggo-linggo nandyan sila Sandro, pati si Bongbong. Nagmamano kay Pastor. Nung makuha na nila yung kanilang hangarin, na elect na sila, iba naman ngayon, no? So, hindi ko alam bakit. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng ginyaw-yaw ni Jason sa nakasinungalingan. Alam mo, Jason sa totoo lang, kahit anuman ang sabihin mo, kahit nag-aaral pa dyan sa SMNI, si Atty. Migs, kahit may programa pa siya dati dyan, si Atty. Migs, dapat bang kampihan ang mali? Sige nga po. Oo, dapat bang kampihan? Tanong ko nga po sa inyo. Sabi nyo, kalaban nyo ang kasinungalingan. Ano pala ang naging husga ng ating mga congressman? Diba? Napatunayan ho sila na nag-violate po sila ng paglabag ng Section 4, Section 10, Section 11. Ano ba to? Porket ba na may dating programa dyan si Atty. Migs, sasabihin nyo, parang pinapalabas nyo, walang utang na loob? Hindi ba pwede nating sabihin na pinaira lang
ni Attorney Migs ang tama para mangibabaw, di ba? Punong-puno na ho ng kasinungalingan itong dalawa na to eh. Di ba? Si Siles at saka si Badoy. Oh. Alam nyo, sa totoo lang, kung kayo talaga ay kakampi ng bayan para sa katotohanan, huwag nyo na po ipagtanggol na alam nyo naman ho na ang naging pandinig ay nasa tamang proseso. Ngayon, nasa hunger strike po sila. Oh. At gusto nilang ang kampo nila is ipaabot sa Senado. Ipaabot nyo sa Senado o kung sa court, sa Supreme Court daw, ipaabot daw. Oo, habang nakadetain ito sila Badoy at Siles. Ipaabot nyo dun sa court. Oo. Maliwanag na ang SMNI ay lumabag sa law ng franchising nila. Oo. At ang sabi pa ni Jason sa sinungaling na ito, si Attorney Migs daw at si Kimbo ay ang nagplano para hanapan ng butas na masilip ang nasabing prangkisa. Di ba? Gumagawa-gawa ka naman ng kwento, Jason sa ang pakita ka muna ng ebidensya. Dahil ang mga katulad nyo po na isa ding sinungaling na kung saan siniraan nyo na siniraan si Attorney Leni Robredo na wala namang kayong ebidensya, nagpare-parehas na lang kayo. Dapat nga lang ho sa inyo yan na makulong ho kayo ng mga sinungaling. Diba? Dapat bago ka magngaw-ngaw, Jason sa tingnan mo muna yung sarili mo. Diba? Huhusgahan mo pa ang pamilya ni Attorney Migs. Ang sarili mo hindi mo nakita. Husgahan mo muna ang sarili mo bago ka manghusga ng iba. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.